Hi guys, this is Physical Science Quarter 1 Module 3, which is entitled Polarity of Molecules. This is the third of our modules for the physical science, and our objectives are: first of all, we will be talking about on the next or this module and the next module we will be talking about intramolecular and intermolecular forces. So ano bang pinagkaiba ng intra at saka inter? So ang inter, 'di ba, meron tayong interbarangay. Sa interbarangay, so ang magkakalaban ay di yung iba't ibang barangay, barangay Ambulong, barangay Talaga, barangay Banyadero, interbarangay, ano? So kapag sinabi natin intermolecular, so magkakasama diyan ay yung mga molecules. Ano ba molecules? Halimbawa, H2O, molecules 'yan, di ba? Pagka H lang ay di atom 'yon. Pagka nagsamang dalawang atoms ng hydrogen at isang atom ng oxygen, nagfo-form sila, nagkakaroon ng bonds between them at nagiging silang molecule. So kapag isa lang, isang element lang, atom lang, kapag dalawa or more ay nagiging molecule na siya. So kapag sinabi natin intermolecular, hindi mga molecules ang magkakasama dyan. Ano? Meanwhile, intramolecular, so wala namang intra-barangay, pero kung meron man, ang ibig sabihin ng intra-barangay ay di doon lang mismo sa barangay na yun ang nagkakaroon ng interaction. In this case, intramolecular ay di yung sa loob mismo ng molecule ang nagkakaroon ng interaction. At ano ba yung interaction? Ano ba yung nasa loob ng molecules? Ay syempre, ay di yung ating mga atoms. Na? For example, in this case, nagsasama ang hydrogen, ang atom ng hydrogen ay nagsama sa or nagkaroon ng bonds, kaya siya may guhit sa gitna, no? Ang hydrogen ay nagkaroon ng bonds sa chloride. So ito ay atom, so nagsama sila. Ang tawag na ngayon sa HCl na yan ay ang molecule na siya, molecule. So ang bonds na nangyayari between the two atoms, so ito pala nasa gilid, so kaya bakit nagsasama yung hydrogen at saka ang chlorine? So ang nangyayari sa kanila, nagkakaroon ng bonds, at yung bonds na yun na nagdidikit sa dalawa, ang tawag natin ay intramolecular. Meanwhile, kapag nagsama ang molecule ng HCl at saka isa pang HCl, nagkakaroon ng attraction sa kanilang dalawa, yung attraction na yun ay ang tawag natin doon ay intermolecular. No? Intra, atoms ang magkakaroon ng interactions. Malay pala. Intra, molecules, between molecules. Inter, between atoms. So in this module, pag-usapan muna natin ang intramolecular attraction or intramolecular forces. So ano ba yun? Meron tayong 3 kinds of intramolecular forces. Probably, na take up nyo to sa inyong junior high school. So ano ba yung mga yun? Intramolecular forces, meron tayong 3. So ang tinatawag din siyang bonds. Ano? Ang intramolecular forces, tinatawag din natin siyang bonds. Ano? Anong bonds? So hindi siya James Bond, kundi ano mga bonds na yun? 3. Ionic bonds. I'm sure narinig niyo yung ionic bond, covalent bond, at saka metallic bonds. So anong difference ng 3? Ang ionic bonds, ang covalent bonds, at saka metallic bonds. So ang difference ng 3, number 1, ang ionic bonds. Ang ionic bonds ay nangyayari between 2 atoms kapag nagkakaroon ng transfer. So ang keyword natin doon ay transfer of one or more of its valence electrons to another. No? So kapag ang isang atom, ipinamigay niya yung kanyang isang electron sa isa pang atom, ang tawag natin doon ay ionic bonds. So nangyayari ang ionic bonds kapag nagsasama ang mga metals at saka non-metals. No? Metals at saka non-metals. Ionic bonds ang tawag niya. For example,
Ang sodium ay metal. Ano? So, meron siyang isang valence electron na nasa labas. Meanwhile, ang chlorine ay merong 2, 4, 6, 7. Okay? Ang gusto ngayon ng ating mga atoms ay maging 8, kumpleto. No? Kapag nagkaroon sila ng 8 electrons sa kanilang outermost shell, stable na sila. Ngayon, kapag kulang ng isa, ang gagawin nila, hahanap sila ng isa pa para maging 8. Ito namang Na, merong isa siya, again, isa, mas gugustuhin niyang mawala na lang yung isa na yan, pamimigay na niya. So, itong sodium na ito ay metal, itong chlorine ay non-metal. So, ang gagawin ng sodium ay ipamimigay niya yung kanyang isang electron dun sa chlorine at magkakaroon ngayon, magsasama sila, magiging NaCl, which is simply our table salt. Ang NaCl ay table salt. So, ionic bonds, anong nangyari yan? Transfer ng electron, ionic bonds. So, yung force nagsama sa kanilang dalawa, ang tawag natin dyan ay ionic bonds. Covalent naman. Covalent bonds, kanina, kung ionic bonds ay nagtatransfer. Dito naman, hindi tinatransfer, hindi pinamimigay, kundi nagsishare. Nagsishare ang dalawang atom ng kanilang mga electrons with each another. So, nangyayari ito usually kapag nagsasama ang non-metals at saka isa pang non-metals. For example, ang H. So, ang hydrogen ay non-metal. Pareho silang mayroong isang electron. Pareho silang mayroong isang electron sa kanilang outermost shell. Again, gusto nila, ipamigay na lang yan. Ipamigay or tumanggap ng isa pa. So, sabi ko kanina, ang ating mga atoms gusto nila maging 8. Maging 8 yung kanilang nasa outermost, ang electrons nasa outermost shell. Ang exception dyan ay hydrogen. Ang hydrogen gusto lang nila makabuo ng 2 electron sa kanilang outermost shell. So, ang problema, isa lang ang kanilang electron, kaya siya ay atomic number 1. Pag sinabi natin atomic number 1, may isa siyang proton. Sabi natin dati, kapag ang proton ang proton is equals to the number of electrons. So, in this case, isang proton, edi meron din tayong isang electron. Again, ang gusto ng hydrogen, gusto niya maging 2 sa halip na 8. So, merong 2 H na nagtagpo, gusto nila magsama, nag-share sila doon sa kanilang mga electrons. At ang pag-share na yon, ang tawag natin doon ay covalent bonds. Another example, ang hydrogen at saka chlorine, non-metal. Ito din ay non-metal. So, ang chlorine, again, ang kanyang electron sa kanyang outermost shell ay 7. So, sabi natin kanina, lahat ng atoms gusto nila maging 8 yung kanilang valence or ang kanilang electron sa outermost shell. So, kung kukulang ng isa, sa halip na ipamigay niya itong mga 7 ito, so hahanap na lang siya ng isa. So, ang H naman, gusto niyang maging, meron siyang isang electron sa kanyang outermost shell, gusto niyang maging 2. So, sa halip na ipamigay niya, i-share na lang niya dito sa kulang, magkakaroon ng bond between them, HCl, at ang tawag natin dyan ay covalent bonds. Covalent bonds. At ang HCl ay hydrochloric acid. Covalent bonds ang yung parang force na nagdedicate between the two of them. Covalent bond. Another example is water. So, ang oxygen ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kulang na lang para maging 8, para maging stable siya. And again, nakatagpo siya ng isang hydrogen na mayroong isa, at saka hydrogen na mayroong pa uling isa. So, itong kailangan niya para maging 8 yung kanyang electron sa kanyang outermost shell. So, hindi papamigay ng hydrogen, bagkus ay i-share nila.
makakabuo tayo ngayon ng water, H2O. Bakit? So, ito yung atom ng hydrogen. So, kung bibilangin natin ang kanyang electrons, so, 1, 2. Sa kabila, ganun din. Ang hydrogen, ang kanyang electrons ay 1, 2. Meanwhile, ang oxygen ay array. Since sharing sila, so, ang hydrogen ay stable na kasi may dalawa na siya. Ang oxygen, kailangan niya makawalo. So, 1, 2, itong sinishare niya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. So, stable na siya, And ganyan naman lahat ang gusto ng ating mga elements. Gusto ng ating mga elements na maging stable siya. At para maging stable, so, mga elements natin, kailangan magkaroon ng 8 electrons on their outermost shell, except hydrogen. Dalawa lang ang kailangan niya para maging stable siya, So, another example, ito pa yun kanina, H2, methane, ganun din, ang carbon ay 4 lang ang kanyang electron, so hahanap siya ng 4 pa para makumpleto. So, meron din H na 4, so magkakaroon tayo ng methane, CH4. Chlorine, ganun din, 2 chlorine, ibig sabihin, 2 pito. So, nag-share siya dun sa kulang niya, pero makabot tayo ng Cl2. And then, water, ganun din. Last but not the least, again, yung kanina, ionic bonds is the bond between metals at saka non-metals. Ang covalent bonds ay non-metals at saka non-metals. So, metallic bonding natin ay nangyayari sa mga elements ng metals at saka metals. So, sa metallic bonding, so hindi nagkakaroon ng transfer, hindi rin nagkakaroon ng sharing, bagkus yung mga electrons nila is parang nagme-merge tapos pagala-gala lang sa since matigas ang metals halos lahat ng metals, so hindi not lahat ng elements natin kasi may mga elements tayo na at room temperature ay liquid pero metal siya. So ang nangyayari sa kanila is pagala-gala yung kanilang electrons, It usually occurs when metals bond with other metals. So again, ganito yan. Itong better representation ng ating metals. So sa halip na mag-transfer yung kanilang electrons, ang nangyayari sa metallic bonding is pagala-gala lang yung mga electrons doon sa mga atoms na yan. And again, yung electrons na yan, kaya siya pagala-galang ganyan, kasi metallic bonding, yung electrons na pagala-gala, ang isa pang tawag natin dyan ay electricity. Kapag pagala-galang ganyan, electricity sila. So, those are our intramolecular forces, yung ating mga bonds na tinatawag. So, let us talk about naman polarity. So, kasi kukompute natin mamaya kung polar or non-polar. Polarity refers to the separation of electric charge that leads to have a positive and a negative end. Para siyang battery, So, ang isang atom daw, separation of charge, ang charge lang naman natin ay isang positive at saka isang negative. The positive end is indicated by the element something and then plus. Negative end is indicated by the element and negative. So, for example, nakakita tayo ng carbon na positive. Carbon na may positive charge. Ibig sabihin, mas madami ang kanyang protons kaysa sa electrons. So, usually, ay dinidenote natin siya as carbon positive. Halimbawa, yung carbon naman ay negative. So, dinidenote natin siya as carbon negative. Separation of charges creates two poles. The molecule has a dipole and the bond is polar. So, kapag ang molecule daw, for example, ay ano bang maganda? HCl. For example, ang H ay positive, ang Cl ay negative. Halimbawa, again, sa battery, nagkakaroon ng attraction between positive at negative. Or even sa magnet, So, kapag nagsasama ang dalawang positive, hindi sila nagsasama, kundi magre-repel sila. Kapag nagsama ang dalawang negative or kapag nag-meet ang dalawang negative, hindi din sila nagsasama, nagre-repel. Magkakaroon ng attraction kapag ang dalawang magnet ay isang positive at isang negative. So, magdidikit sila. Ganun din sa ating mga molecules.
Halimbawa, ang hydrogen ay isang positive, makakita siya ng chlorine na negative, so magkakaroon ng attraction between them. Ang tawag natin sa mga ganyan na may isang positive at saka isang negative, ang tawag natin dyan ay polar. Polar, no? Kapag may dalawang pole or dalawang charge, isang positive at isang negative, dipole ang tawag natin. No? Molecules which display this characteristic is said to be a polar molecule. So, halimbawa, ang HCl na kanina pa natin sinasabi, positive, at saka chlorine na negative, bigla silang nagsama. So, susulat natin dyan ay HCl may positive at negative. So, isa na siyang molecule. Kapag ang isang molecule ay may positive at saka may negative, ang tawag natin dyan ay polar molecule. Okay? So, ionic bonds are essentially polar bonds because when an electron transfer to the valence shell of another, a complete separation of charges arise. So, sa ionic bonds, di ba sabi natin, itinatransfer natin yung isang electron. So, kapag ang isang atoms ay nagbigay ng isang electrons, hindi na pantay. Di ba sabi natin nung una, ang number of protons is equal to the number of electrons. Kung pinamigay niya, hindi na siya pantay. Mas madami na ngayon ang protons. So, magkakaroon siya ng charge which is positive. Okay? So, since ang nangyayari sa ionic bonds, ipinamimigay yung isang electron. So, yung nagbigay ay isang positive. Yun naman tumanggap ng isang electron, hindi nadagdagan siya ng isa. So, hindi na ngayon pantay yung protons at saka electrons. So, mas madami na yung electrons, nagiging negatively charged na yung ating atom. So, isang positive, isang negative. So, nagkaroon ng transfer, tapos nagsama sila. So, ang ionic bonds ay polar bonds. Okay? Covalent bonds, however, there are degrees of polarity. So, ang ionic bonds ay polar bonds sila. Polar. Ibig sabihin, may positive at negative. When we talk about covalent bonds, medyo komplikado. Okay? Meron kasing covalent bonds na polar, may charge. Meron ding covalent bonds na non-polar or walang charge. So, nangyayari yon. Paano natin malalaman kung polar or non-polar ang covalent bond? Magkakaroon tayo ng computations. So, ano yung computations na yon? Computations based on bond polarity. Kapag nagko-compute tayo, ginagamit natin yung sinasabi nating tinatawag nating electronegativity, Pauling's table of electronegativity to determine the polarity and bond type that is formed by two atoms. Again, sa pagko-compute ng polar ba siya or non-polar, ginagamit natin ang Pauling's table of electronegativity. Ito yon. Wala pa pala. So, i-advance natin. Ito yan. Pauling's electronegativity value. So, bawat elements natin dyan ay merong, so, hindi na ito hindi ito periodic table. Ito ay electronegativity values. So, yung nasa baba ay mga electronegativity values. Ano ba ang electronegativity? It measures the tendency of an atom to attract electrons. So, kapag mas mataas ang electronegativity, ang value ng electronegativity, ibig sabihin, mas mataas ang chance na maka-attract siya ng electrons. So, kung titingnan natin ang periodic table, papunta tayo sa kanan, palaki ng palaki yung ating electronegativity values. Okay? So, from here, 0.98, 1.57, 2.04, 2.55, 3.04, 3.4, 3.98. So, habang papunta sa kanan, increasing ang ating electronegativity values. Increasing. Okay, magagamit natin yan mamaya. For example, predict if the following bonds are ionic, polar covalent, or non-polar covalent. So, nagsama dito sa ating example, nagsama daw or nag-meet ang H at saka O. So, anong bonds yan? Anong bonds? So, ang hydrogen
ay non-metal, ang oxygen ay non-metal. So, most probably it is a covalent bond. But, hindi naman tinatanong kung anong bond. Ang tinatanong sa atin, kung ito ba ay polar or non-polar. Okay? So, paano kumpitin? Kino-compute natin or kinukuha natin ang absolute difference ng electronegativity values ng mga elements. Ulit, paano kumpitin? Kung polar ito or non-polar, kinukuha natin ang absolute value ng difference ng ating mga elements. So, paano yun? For example, yung letter A, nagsama daw ang H at saka oxygen. So, we will determine kung polar ba siya or non-polar. So, ang kailangan natin ay titingnan natin ang electronegativity value ng H, titingnan natin ang electronegativity ng O, kukunin natin ang kanilang absolute difference, and then we will determine kung siya ay polar or non-polar. So, first, tingnan natin ang electronegativity value ng hydrogen. So, saan makikita yon? Sa Pauling's electronegativity values. So, sa H, ang kanyang electronegativity value ay 2.2. So, isusulat natin 2.2. Ang oxygen naman, ang electronegativity, nasa ng oxygen? Yun. 3.44. So, sulat natin 3.44. So, sabi natin, kukunin natin ang absolute difference. So, pag sinabi natin difference, ay di minus, ano? Absolute difference between electronegativities of values of H and O. So, minus to, minus. And when we say absolute value, nilalagyan natin usually ng ganyan, ano? To denote that it is absolute value. And kapag ka absolute value, natutunan natin sa math, palaging positive ang sagot. So, 2.2 minus 3.44 is equals to, so anong sagot dyan? Kukuha lang tayo ng calculator or mano-mano, pero mas madali kung may calculator kayo dyan. So, ang 2.2 minus 3.44 is equals to, ang sagot is negative 1.24, no? But, sabi natin, absolute value, palaging positive ang sagot. So, ang sagot natin dito ay 1.24. Sir, 1.24, is that polar or non-polar? May charge ba siya or walang charge? So, ang titingnan natin ay yung table na kasama ng electronegativity values, which is ito. Kapag ka ang absolute difference ng dalawang elements ay greater than or equal to 1.7, yun ay ionic bonds. Kapag ang nakuha nating sagot is between 0.5 at saka 1.7, yun ay polar covalent bonds. Kapag ang nakuha nating value ay 0.5 pababa, yun ay non-polar covalent bonds. Kung nakuha natin 1.24, so nasan siya? 1.24, ang 1.24 is between 0.5 and 1.7, so siya ay polar covalent bond. So, pag nagsama ang H at O, pag tinanong sa atin, ano ba yan? Polar or non-polar? No? Nakita natin sa kanto, yung isang lalaki, tinanong sa atin, kapag ba nagsama ang hydrogen at oxygen, ano ba siya? May charge o wala? Polar or non-polar? Ngayon, kukumpitin natin, nakuha natin 1.24, naalaman natin na siya pala ay non-polar covalent bonds. Okay? So, letter B. Yung example natin kanina, letter B. Ano daw ang nangyayari kapag ka nagsama ang carbon at saka bromine? Ito ba ay polar or non-polar or ionic? So, tingnan natin. Carbon at saka bromine. Ang carbon, ang electronegativity value niya, carbon ay 2.55. 2.55 minus bromine. Ang bromine ay nandini, bromine nga yun, bromine yun, 2.96. 2.96. 2.96. And again, absolute value siya.
walang negative na sagot. So, 2.55 minus 2.96, 2.55 minus 2.96, ang sagot natin ay 0.41. 0.41. So, ano siya? Polar or non-polar? Titingnan natin doon sa kasamang table. 0.41. So, dito siya. 0.5 or less. So, non-polar covalent bond. Yung, kapag ka pala nagsama ang carbon at saka bromine, siya pala ay mali pa lang sagot natin dito. Polar pala siya. Polar. Sorry. Polar pala siya. Polar covalent bonds. So, dito, siya pala ang non-polar covalent bonds. Ha? So, tama. Ang carbon ay non-metal. Ang bromine ay non-metal. Pag nagsama sila, covalent bonds. But, ang tinatanong sa atin, polar ba siya or non-polar? So, kinumpit natin at nakita natin non-polar covalent bonds. Yung kanina, polar yan pala. Polar. I'm sorry. Polar pala yon. And last but not the least, dun sa ating example, pag nagsama daw ang potassium at saka chlorine, K, at saka Cl, ano ba daw ang lalabas? Ano bang lalabas? Polar ba siya or non-polar? Polar kapag may charge, para siyang battery, may positive or negative. Or non-polar kapag wala siyang positive at negative. So, titingnan natin ang electronegativity ng K, titingnan natin ang electronegativity ng chlorine. Sa ating electronegativity table, ang K, potassium, ay iyon, 0.82. 0.82 minus chlorine. Ang chlorine ay yun, 3.16. 3.16. So, absolute value siya. Walang negative na sagot. So, 0.82 minus 3.16, ang sagot natin ay 2.34. 2.34. So, ano siya? Polar or non-polar? Titingnan natin doon sa table. 2.34 ay kasama din greater than or equal to 1.7. So, mas mataas siya sa 1.7, ionic bond siya. Ionic bonds. So, siya ay ionic bonds. So, again, kapag ionic bond, sabi natin kanina, automatic polar yan. Kasi nagkakaroon ng transfer ng electron. Nababawasan yung isa, nadadagdagan yung isa ng electrons. So, ionic bonds, automatic, yan ay polar. So, ito mga sagot natin. Ionic bonds, non-polar covalent bonds, at saka polar covalent bonds. Okay, dali lang kailangan nyo lang sa pagsosolve electronegativity table at saka itong bond polarity niya ito na may interpretation kung anong bond type siya. And again, kapag polar, may positive at negative para siyang battery. So, ano naman, kung ano naman ngayon, ano namang may tutulong nito sa ating buhay kung nalaman kung polar, non-polar, kaya yaman ba natin yan, So, sa next nating module, malalaman natin ano bang nagagawa kung polar or non-polar ang isang molecule. Okay? So, nandun yung applications na i-discuss natin. That is it for me. Kapag kayo may tanong, do not hesitate to chat sa SirDex. At kung may time ako, edi ating sasagutin. Marami din naman tayong sources na makikita sa iba't ibang sa libro, sa internet, sa ating module, okay? So, research lang, research, okay? So, I'll see you guys next time. Bye-bye.